Ng oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Ito yung nakakatakot ngayon dahil kahit na mayroong bilateral meeting si Donald Trump at Xi Jinping sa China, kung saan magandang pinag-usapan nila doon about economy and itong investment. Ngayon ay mayroon ding ugong-ugong na ang China ay sumusunod pa rin sa kanilang plano na pag-atake sa Taiwan sa taong 2027. Kaya ngayong 2026, ito yung taon na nagpreparar ang China para sa pangyayaring yan. Ngayon ang tanong, magipaglaban pa ba si Trump para sa Taiwan? Kung sila ay nagkasundo na ni Xi Jinping, mukhang maiwan yata sa ere ang Taiwan. At kapag nagkipaggera ang Taiwan sa China, ay obligado tayong tutulong sa Taiwan dahil meron tayong pinirmahan doon na treaty. Ganon din sa Japan, meron tayong pinirmahan na treaty sa Japan na mga mutual defense treaty yan, mga kababayan. Pero meron naman tayong defense treaty with Amerika na kapag inatake tayo ay tutulong ang Amerika. Kaya ito yung magulo ngayon dahil ang China ay malapit na sa Amerika dahil nga sa nagkasundo si Xi Jinping at Trump noong kanilang bilateral meeting last week. Ay ito yung mahirap dahil ito sa balitang to ay atin malaman na ang China ay naghahanda pa rin para sa malaking gera para sa invasion ng Taiwan. So ito ang balita courtesy ng Mata ng Agila. Ng taong 2026, epektibo na ang pinakabagong strategic guidelines ng People's Liberation Army o PLA na siyang panimula ng 15-5 o yung 15th Five-Year Plan ng China. Isa sa kapansin-pansing pagkakaiba nito sa mga datihang 5-year plan ng China ay ang pagpapalakas sa depensa ng bansa. Sa bagong 5-year plan, makikita ang isang subsection na pinamagatang promoting the modernization of military governance. Nabanggit dito ang military leadership, management system, and mechanism, strategic management at military budget management. Bagong salta rin sa 5-year plan ang accelerating the construction of advanced combat forces na nangangahulugan ng pag-upgrade ng traditional combat forces, pagpapaunlad ng data resources at pagpapalawak pa ng military system ng PLA. Ang ibig sabihin nito, mas binibigyan pansin ngayon ng China ang military forces ng bansa. Bibili sila ng makina ng Boeing sa Amerika eh. Baka ang gawin nila dyan ay kopyahin na naman nila ang disenyo ng mga makina ng jet fighters. At hindi lang yan, bibili din sila ng mga units ng eroplano. Hindi sinabi kung jet fighters o mga pampasahero. Kaya yan ang mahirap eh. Dahil hindi natin alam. Sa panahon ni Xi Jinping, sabi ni Xi Jinping, hindi siya atake sa kahit sa Pilipinas o Taiwan o Japan sa panahon ni Donald Trump. Taon na ba si Donald Trump? At anong taon magtapos ang termino ni Donald Trump? Yun ang ating tandaan. Kung anong taon magtapos ang termino ni Trump, baka yun yung taon na talagang aatake na ang China sa mga bansa na gusto nilang angkinin, katulad ng Pilipinas, Taiwan at Japan, mga kababayan. Kaya ngayon, itong sinabing naghahanda ang China, siyempre palaging naghahanda yan. Pero ganun pa rin, ang threat ay nariyan pa rin dahil nandyan pa rin sila sa WPS. Palaging nanggugulo yung mga Chinese ships. Kaya tanging Amerika lang ang makapag-stop sa China eh. Tanging Amerika lang ang kinakatakutan ng China, wala nang iba, mga kababayan. Kaya ito yung mahirap ngayon. Nakikita na natin at talagang ang gera ay negosyo eh. Kasi nang magkagera sa Ukraine-Russia, kumikita din ng di ba? Ang mga bansa sa pagbenta ng armas. Ngayon magkagera pa sa Japan at China, bumibili din ng Japan sa Amerika ng armas. Ang Taiwan bumibili din sa Amerika. Kaya lalong yumaman ng Amerika kapag may gera eh. Kaya nga ang gera ay negosyo, sabi ng karamihan. Wala tayong magawa dyan kasi sila yung merong mga factory, sila yung merong mga mega factories ng mga armas. At sila yung mga superpowers. Kaya tayong nasa baba lamang ay nakatingin lang tayo, nakamasid at naka-observe, di ba?
At hanggang palakpak lang tayo. O kung hindi tayo palakpak, iyak lang. Hanggang iyakan. Balik tayo dito sa balita, Net 25, mata ng agila. Pero bakit nga ba pinalalakas ng Bakit nga China ba? ang puwersa ng kanilang militar? Ito na naman tong This is the new generation tungsten steel slingshot, equipped with infrared, automatic wind meter, and laser sight. No Enero ngayong taon ay ulat ng headquarters ng US Department of Defense o ng Pentagon na bumubuo ang China ng National Total War Strategy. Layo ng estratehiyang ito ang mas high-tech na economic warfare. Sa ilalim nito, magiging katuwang ng PLA ang mga sibilyan, academic at industrial sectors ng bansa para sa mas mabilis na technological deployment. Sa madaling salita, hindi na lamang militar ng China ang naghahanda, Yan yung kundi totoo. ang buong bansa China, mismo. sa bansang China, kahit 10 years old pa lamang, 9 years old, ay meron na kasi silang subject doon about gera. Yung mga bata, mulat na yan. 10 years old pa lamang, 10 years old, alam nila kung ano ang gera. At meron na silang subject na gera. Pinagsusuot na sila ng uniforme. Elementary pa lamang, meron na silang parang PE kung sa atin physical education. Sa kanila ay parang military training. Mga bata pa yun pero nakasuot na ng mga camouflage. At tinitraining na sila physically, imbis na PE, imbis physical education ay military training na. Halimbawa, magmarcha-marcha, self-defense, ganun yung mga training nila habang maliit. Tapos, doctrinated na sila na ganito talaga ang kalaban ng komunista ay demokrasya. So, sa kanilang school, ang bida ay komunista at kalaban ay demokrasya. Ganun yun mga kababayan. Sana sa Pilipinas ay ganun din na dapat high school pa lamang katulad sa panahon ni Marcos, ni FM, ay mayroon ng citizen military training noong high school. Nakakuha pa ko noon naabutan ko pa yun. Fourth year high school, merong CAT or citizen military training, and then pagdating ng college mayroon na namang ROTC, 2 taon yun. Nakakuha pa rin ako noon, kaya ako'y isang reservist ngayon, naval reserve ako kaya kung magkagera diyan sa WPS, sigurado tatawagin ako, pero ako ilalaban pero asymmetrical, yung palipat-lipat lang. Hindi ako magpa-assign sa sa mga regiment. Ako'y lang, parang guerrilla warrior lamang, mga kababayan. Okay, so anong masasabi nyo dito sa sinabi ng reporter na ang China ay naghahanda na, buong bansa, hindi lang military, pati mga bata, lahat naghahanda para sa napipintong gera na ang objective daw niyan ay 2027 to 2030 sa pagkatapos ng termino ni Trump. Alright, pag-comment sa ating comment section mga kababayan, mga ka-Good News Daily TV, at sa mga bago pa lamang nakabisita ngayon, huwag kalimutan mag-subscribe. Malaking tulong para lalago ang ating munting channel. Maraming salamat sa lahat. Hanggang sa muli. Kita-kits tayo sa susunod na upload.